Lesson number 9, yung step 5 natin is about discover the illustration to amplify the sermon material. So ito, nung ginagawa ko rin ito na meron pala nito, yung gagamit ka ng illustration. So, tuloy po natin. Kuya Jess, may feedback? Praise. Yan. Okay na? Yan. So step 1, CIT, CIS, purpose of the sermon, decide the title, design the structure. Etong step 5 natin, discover, illustrations, parang di na kaya ng boses ko to amplify the sermon. So ano ba yung illustration? So pag-aralan natin, what is illustration? A picture in a book, magazine, etc. or the process of illustrating something. Di ba? Ito yung mga pictures na ginagamit po natin. An example that explain or proves something. So hindi lang siya picture, pwedeng explanation. A well-placed story or a striking analogy can drive home a point like nothing else. Illustrations have the power to make dense theological concepts relatable and vague precepts acceptable. So kung minsan kasi, bakit po kailangan gumamit ng illustration? Mas madaling unawain kung merong illustration. Tama po ba? Kasi kung halimbawa, yung picture can give you the idea kung ano yung gustong sabihin. Tama po ba? So sino po sa mga preacher natin dito ang nakikita nyo na gumagamit ng mga illustrations? Kuya Jess, di ba? Sino pa? Pastor Mike, di ba? Yung iba na hindi pa gumagamit, meron ba? Lahat gumagamit ng illustration. But si Kuya Jess, ang pinakakuha niya is yung picture. Di po ba? Kasi with that illustration, nag-get agad yung attention nung listener. So, ano-ano ba? Saan ba tayo kukuha ng mga illustration? So, ewan ko si Kuya Jess kung saan siya kumukuha, pero tinignan ko lang ito kung saan pwedeng kumuha na look at it na pwedeng ito yung panggalingan natin. So, halimbawa, paano ba natin gagamitin yung illustration? So, halimbawa, when you are messaging about love, you can go to this website at sabi mo lang doon, hahanapin mo siya na sermon illustration, i-click mo yung topic na love, magbibigay siya ngayon ng mga either picture o kwento na pwede mong gamitin. Ngayon, mamimili ka na lang doon. So, halimbawa, meron dito, hindi na po ito galing, wala na po sa notes natin to. So, sa ministrydesigns.com, sabi dito, ito po kinuha ko na sa Ministry Designs. Even ang ating Panginoong Jesus use illustrations, di po ba? In many of His teachings, from stories of loving enemies to examples of unforgiving servants, and much, much more. Some of these were current and had significant cultural or political undertones. Others were historical or even completely fictional in nature. All of them helped to underline the vision and message of His ministry. So ano yung pinaka-famous na maalala natin na gumamit ang ating Panginoong Jesus ng illustration? Parables, ano pa? Yung coin. Tama, di ba? Give to Caesar what is to Caesar. Little children, di ba? Sabi niya na kung hindi ka magiging katulad ng mga batang ito, you cannot enter the kingdom of heaven. So, even Jesus Christ used illustrations. So, tayo rin, as a sermon, as a preacher, we are allowed also to use illustrations. In the modern era, the practice of using illustration while teaching has endured. Pastors around the world are perpetually using examples drawn from both their own and others' experiences. So, pwede rin nang gamitin natin illustration is, halimbawa, may narinig kang patutuon ni kapatid. Gusto mong gamitin illustration kasi inline ito sa sermon mo. Pero bago mo gamitin ito, dapat humingi ka muna ng permiso sa kanya. So, isa po yun sa mga pulpit etiquette. Na-inspire ka sa kwento niya, tapos mag-e-exhort ka, gusto mong i-inline yung exhortation mo doon sa testimony niya. Gusto mong gamitin yon. O kaya naman, ito yung ito yung sermon ko,
Pero parang yung conclusion ko mag-i-inline sa testimony ni kapatid. Kapag gusto mong gamitin yon as illustration, kailangang ask permission. Hindi mo pwedeng basta mo na lang gamitin dito. Sabi mo, kapatid, pwede ko bang gamitin? Even if it is the experience of your wife or your husband, unless na lang kung personal experience mo, pwedeng hindi ka humingi ng permission. Pero kapag ito ay story o experience ng ibang tao, kapag ginamit mo as illustration, ask permission. So, may mga sermon illustration websites na pwede nating gamitin. So una, bible.org. Makikita po natin siya. Kapag tinignan natin, meron doong tab na illustrations. Alam niyo po bakit hindi po natin alam na meron mga ganito? Kasi topical lang lagi tayo. Halimbawa, nag-search tayo ng message, di ba? Ipopoint niya tayo sa bible.org pero hindi na tayo mag-explore. Na meron palang ganito. So halimbawa, illustrations. Masusubukan po natin yan. Ano pa? Storiesforpreaching.com.au. So ito po, yung ibang website dito is, chinek ko, yung iba is accessible pa naman, pero ewan ko kung hanggang kailan siya maging accessible. Sermon Central. Ito, marami rin gumagamit dito. Itong dalawa na to mostly nagagamit. Pero not for illustration. So ano pa? Ito, shepherdsexpress.com. So ito naman, itong Shepherd Express, ito naman yung mga weird na story. May mga weird na story na dito mo lang mababasa. Di ba kung minsan, may mga sermon kung minsan na uumpisan mo sa weird na story, then you will drive your point of the sermon para makakot ng attention. Kumbaga dito, may mga kakaibang balita sa website na to na pwede mong i-relate kapag gumawa ka ng sermon. Ano pa? Ministry designs, sermon illustration. So mostly, ito po, itong dalawa na to, or pwede nyo rin po subukan ito. Pero tandaan po natin when you use illustration, unang-una, kahit saan naman po dapat ikaw mismo nakuha mo yung mensahe. Kumbaga, nakarelate ka. Para kapag ginamit mo, madali mo ring may explain. So halimbawa, ito yung sinasabi ko na halimbawa tayo, we want to start with our, gusto naman natin na start natin yung ating exhortation or sermon na hindi na lang basta immediately to the point na agad. Gusto nating magkwento muna, gumamit ng picture, kakaibang istorya, pwede po nating gamitin itong mga to. Pero Sermon Central, this is one of the most used. Sermon Central illustrations. Pero kung ngalim po sinasabi ko, basahin, unawain po natin. Marami po tayong mababasa na istorya dito na pwede mong gamitin na maging support doon sa sermon natin. Kasi di ba maganda kung minsan bago ka mag-umpisa, magkukwento ka muna to get the attention of the preacher. So, picturean lang po natin yung mga websites na yan. illustrationexchange.com. So, pwede po natin itong buksan at gamitin. Yan. Purpose of illustration. Illustration clarifies, intensify. Illustrations can be make the message colorful. Illustrations attracts. At yung panghuli, illustrations argue. So, yung illustrations, they primarily help listeners understand what is being explained. A simple, to-the-point illustration can drive home a truth and make it stick in the minds of the listeners. Kaya importante rin na gumagamit ng illustration. So, ano ba yung mga qualities ng illustration? A good illustration is familiar, persuasive, colorful, appropriate, at believable. So, hindi ka gagamit ng illustration na hindi naman familiar. Halimbawa, sa Pilipinas, gusto mong gumamit ng illustration, ang gagamitin mo is about sports.
Anong klaseng sports pa ang pinaka-famous sa Pilipinas? Basketball, volleyball. So, ibig sabihin, kapag gagamit ka ng illustration, kung saan yung makaka-relate yung audience mo. Hindi ka gagamit ng illustration na football, American football o soccer, which maraming hindi makaka-relate. So, yun po yung pamilyar. So, halimbawa naman, believable, kapag gumamit ka ng illustration, hindi magkakas ng doubt sa listener. Hindi, totoo ba ito? Kasi kung yung illustration mo is hindi na totoo, magkakaroon sila ng doubt all throughout your message. So, kwan po natin yun. Baka kasi mapanood sa kwan. Huwag na natin gamitin yun. Yan. So, yan po yung illustration. So, kung makikita po natin, tandaan po natin yung mga website na yun. Pero yung Sermon Central, diyan po tayo pwedeng manguha. So, tandaan po natin, illustration is just to support your sermon. So, ito na. Isa pa ito sa hindi masyadong napag-uukulan ng pansin ng mga nagpre-preach. Develop the introduction and conclusion of the sermon. So, kung titignan po natin dito, the theological reflection, CIT, CIS, decide the title, design the structure, discover illustration, dito tayo sa introduction and conclusion. So, sino po dito na kapag gumagawa ng preaching is masyado nagpo-focus sa kanyang introduction? Importante po yung introduction. This one part of the sermon that preachers fail to think through is how to introduce the sermon and sometimes lacks the time to conclude the sermon. So, yung body of your sermon is also as important as your introduction and as your conclusion. So, kailangan pag-isipan din po natin yung introduction po natin. So, pakibasa nga po. If a preacher fails to gain his audience attention with a captivating introduction, he has probably lost them for the rest of the message. So sabi dito, if the preacher fails to gain his audience attention, yung pagtayo mo pa lang dito, hindi mo na nakuha yung attention ng audience mo, anong sabi niya? Probably lost them for the rest of the message. Kaya nga yung pagtayo natin dito, yung pag-akyat mo pa lang, dapat nandun na agad yung confidence. Kuha po natin. Kasi kung minsan na nangyayari, kapag seryoso ka naman sobra, kumbaga parang na-off din yung mga makikinig. So we should have that right aura kapag tumatayo po dito sa harap. Pero one of the most important thing is how you will introduce the sermon. So sa sermon, ito yung dapat na unang masagot sa paggawa natin ng introduction. It must answer this one simple question. So tandaan po natin ito po yung tanong that will come from the audience. Anong sabi diyan? So, yan po yung tanong na dapat masagot ng iyong introduction. Why do I need to listen to you this morning, Pastor? So, kapag nakuha mo po yan with your introduction, yung attention is makukuha mo until the very end. Unless na maging sobrang haba na lang po ng ating preaching. So, sabi dito, guidelines in making introduction. So, hindi po ito, andito po ba sa notes natin? Yan. Una, every introduction should have a clear purpose. Yan. Purpose for both the preacher and the congregation. Pangalawa, as general rule, development of introduction towards the end of message preparation. Kumbaga, nagawa mo na yung mensahe mo. Ngayon, tong mensahe mo ngayon, pag-iisipan mo ngayon kung paano mo i-introduce. Alam niyo po yon? May produkto ka, pag-isipan mo ngayon kung paano mo ito maibebenta. Ito po yung concept niya. Nakaya niyo po yon? So yung mensahe mo ay parang isang produkto, iisipin mo kung paano ko ito maibebenta. Kasi importante po yon.
Di ba? So pangatlo, an introduction should create interest in listening further. So, kumbaga, hindi mawawala yung kanilang tawag doon, interest sa kung paano makinig. Pang-apat, elements of sabi dito, elements of a good introduction. Makikita po natin yan in the acronym GRIP, which is grip. Ibig sabihin, tawag doon, hawak. Okay na? Yan. So grip, what is letter G? Una, first G is get. Get the attention on the subject. Ibig sabihin, secular contact point establish relevance. So ibig sabihin, secular. Hindi agad siya biblical. Pwedeng stories, sabi nga, yung nabasa mong balita. Halimbawa, may nabasa kang balita na parang pwede kong gamitin ito bago ko i-share yung sermon ko. Halimbawa, it happens, I think I used it nung during the Acts Prayer Tower, nung i-preach ko yung Love Wins. Di ba? Kasi may isang instances na nung nanood ako, yung LGBTQ at saka sa post ni Kuya Jess na maraming nag-post. So ginamit ko yon as introduction before I make the point on my sermon. Pangalawa, raise, needed or arouse curiosity. Ito naman yung personal contact point. Paano mo ito mai-relate sa'yo at sa mga nakikinig sa atin. Pang-apat, introduce the subject, main idea, or first point. Ito naman yung structural o yung outline na po ng mensahe natin. P, background to the text, biblical contact point to establish authority. So yan po yung good introduction. So ibig sabihin, hindi lang siya basta secular. Inumpisa mo sa secular, pero sa bandang dulo, you attach it into biblical para magkaroon ng tinatawag natin na connection. So, hindi pwedeng yung introduction mo o yung illustration mo is malayo pa rin dun sa main message mo. You will lose your audience. Amen po ba? So, konti na lang. Humihina na yung amen. Acts 1:8. So makikita natin dito, they use as textual sermon. So sabi dito, what possible title will you give? Sabi dito, what introduction will you come up with? What illustration you will use? Sabi dito, but you shall receive the power when the Holy Spirit has come. So anong illustration ang pwede natin gamitin dito? So dahil hindi po natin na-prepare, let's just move on. So meron tayong sinasabi na 30-30 plan. 30-30-30 plan. Vision 2030. So ano ba itong 30-30 plan? So sabi po dito, get the audience attention in the first 30 seconds. Yung pagtayo mo pa lang as much as possible, within the time frame nakuha mo na yung attention ng iyong audience. And another 30 is maintain audience attention for the next 30 minutes. Yung ibig sabihin yung duration ng sermon mo. So yan po yung sinasabi ni Dr. Roy Bersosa na 30-30 plan. Importante na pagtayo mo, makuha mo agad yung attention ng audience mo. At importante rin kung paano mo ito isusustain all throughout your sermon. Kaya nga po, minsan yung mga preachers sinasabi, nagtatanong kung amen. Bakit? To get the attention. Bakit pinababasa yung text? To get back the attention. Kaya po yon. Halimbawa, di ba, kaya sinasabi nung iba, pakibasa nga po kung ano yung sinasabi sa verse. Kapag may natutulog, narinig niya yon, gigising siya. Kasi, magbabasa na ng verse, di ba? So, pumalakpak nga po para kay Lord, di ba? Yun po yung ginagawa to extend yung attention span para yung connection ay hindi maputol. Kaya nagpapapalakpak, nagpapa-amen, di ba? Nagpapabasa ng verses. That is part of the para ito yung maintain the audience attention. So pakibasa nga po yan.
We must carefully think of a good introduction to our sermon in order to gain our audience attention. So yan po yung isa. Kailangan natin pag-isipan kung ano yung magandang illustration para makuha natin yung attention ng ating audience. Suggestion for a good introduction. Una, a startling or remarkable statement. So paano natin ito? Halimbawa, may gagamitin kang quote, famous quotes, di ba? Pwede mong gamitin yon to drive the attention na mag-focus sila dun sa mensahe mo. O halimbawa, may mga sikat na tawag doon, linggo, yun ang gagamitin mo. But sabi nga, i-drive mo pa rin into biblical. Pangalawa, a challenging question or series of question. Ito yung magtatanong ka. Di ba? Tatanungin mo yung audience mo. Hindi po yung kagaya ng isang pastor na sinabi, umpisa, "Are you ready to die?" Yun ang introduction niya. O isipin mo yun na talagang andun yung passion niya na andun talaga yung passion niya. Tapos nung pagpasok niya, are you ready to die? Sabi nga, kahit ikaw siguro mapapaisip ka anong mangyayari, di ba? So, yung mga tipong ganon, kailangan maging maingat din tayo. So, sa mga challenging questions, let us make a challenging question in order to drive yung ating sermon. Pangalawa ay pertinent or relevant applicable quotation. So, marami pong gumagamit nito na may topic sila, they take quotation, di ba? O famous people. Pero hindi po yung magdadrive dapat doon na mensahe po natin na it is to illustrate lamang. Witty, humorous, or amusing incident. Nagagamit din po ito, di ba? Yung parang joke lang ba siya, pero sa dulo, merong palang moral story. Di ba? Naalala nyo po yung kwento tungkol dun sa kwan? Akala niya, yung nag-over-speeding siya. Kaya binalak-balikan niya. Yung pala mali kasi ang camera niya pala ay hindi siya naka-seatbelt kaya yung violation niya is ilang beses din. So those are the things na witty incident pero it will drive yung point dun sa magiging mensahe na kailangan mong alamin kung ano ba talaga yung problema. Ano pa? Illustration, definition. So ito naman definition, ito naman yung gagamit tayo ng mga Hebrew, Greek para makatch yung attention ng ating audience. At panghuli is yung tinatawag nating paradox. Ano po yung paradox? Yung story na parang hindi magtugma, di ba? Contradicting stories, pero there is some meaning to it. So yan po yung suggestion for a good introduction. Yan. So, ito, James 14:1-5. Has conceived it, give birth to sin, and when it's full grown, bring forth to. Yan. So, sermon topic dito is temptation. Kasi sabi niya, but each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. So, ano po yung magiging sermon title o magiging introduction natin? Pwede nating, ito yung maging tanong natin. Every man has a price. Kasi sabi dito, but each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Ibig sabihin, you will compromise at a right price. So halimbawa kayo ba, at what point you will compromise? Every man has a price. What is your price to compromise? So kapag sinimulan mo itong sermon mo, in this question, sa tingin po ba natin, makukuha natin yung attention ng audience natin? Definitely, kasi mapapatanong sila. Oo nga, no? Ako kaya? Hanggang saang punto kaya ako nakakapag-compromise ba ako o saang punto ba ako na nakako-compromise? Tama po ba? Yan. Tuloy po tayo. Rhetorical question. A statement of a problem, a news item, an object lesson, an announcement of something significant, a personal observation, o yung tinatawag natin na commendation. So ilan lang po ito sa pwede natin gamitin for our good introduction.
So now, punta naman tayo dun sa conclusion of the sermon. How do we make the conclusion of our sermon? So sabi dito, a good conclusion will leave a stain on your audience. Ano ba yung stain? Mancha o marka, di po ba? Na kahit anong laba mo, hindi maaalis, di po ba? So ito po yun, a conclusion will leave a stain on your audience. So una, state or repeat the central idea of the sermon, then reinstate it. So paano mo? Pwede mong yung sermon, pwede yung conclusion mo is your CIS. Kumbaga ulitin mo lang at diinan mo kung ano yung pinakapunto mo. Kaya nga po importante yung CIT at CIS. Kasi doon ka magdodraw ng conclusion mo. Ano pa? Tell the main points. Pwede yung conclusion mo is i-review mo lang yung main points. Pwede na po yun na maging conclusion. Pangalawa, apply and exhort to obedience. So paano ba ito may apply? Ito yung tanong mo, ito yung points mo, paano ba ito may apply? Pang-apat, include variety. So halimbawa, paano ba yung i-include variety? In your conclusion, kumbaga, lalabas ka ng konti dun sa CIS mo, but you will not stray away na masyadong malayo sa point. So halimbawa, you will add, yung sinabi yung parang gumamit ka rin sa introduction mo, you will make a rhetorical question, gagamit ka ng quotation, gagamit ka ng verse, picture, kung ano, then you will give your conclusion. Yun po siya, just to get then yung attention, just to prepare yung audience sa kanilang pag-receive ng conclusion. Not longer than the main points. Ito po yung isa sa mga dapat nating maunawaan. The conclusion should be short and precise. Hindi po na parang maiinip na yung mga nakikinig na parang nagkaroon ka na ng part 2 ng yung mensahe dahil sa conclusion mo. Yeah. 3 o 4 na slides, di ba? So make it your conclusion na make it short and concise. Kasi you are just reiterating your main point. So kung masyadong mahaba yung conclusion mo, ilagay mo na lang sa body. Di ba? Kung halimbawa, hindi, isipin po natin na, ang haba na nga nung sermon mo, nung sinabi mong conclusion na, natuwa na yung mga tao, tapos nung sinsayin mo yung conclusion mo, ay kailan pa ito matatapos? Kung may natira na ng konti, wala na. So, yun lang po yung pan natin doon na dapat short and concise din yung ating conclusion. Kasi, na-lay down mo na lahat eh. Di po ba? Na-lay down mo na, naituro mo na lahat. Kumbaga, ibibigay mo na lang kung ano yung dapat gawin. Ano yung purpose ng sermon flow at kung paano ito i-apply. Next, the 2 broad purposes of a conclusion are to summarize and to exhort. So ano po yung sabi dito? Pakibasa ulit. What people remember most are the speaker's first words and last words. If you are going to make a mistake, let it occur in the middle. So tandaan po natin importante yung introduction at yung conclusion. Kaya nga sabi ko magkakamali ka sa bandang gitna na lang kasi kukunti lang yung nakakatanda, di ba? So, but it's just a joke. Pero dapat lahat kung nagsesermon tayo, lahat tama as much as possible. So, yun lang po siya. So, ano pa? Suggestion, how to conclude your sermon. So, yung pa rin, para din siya sa introduction. Yan. Tapos ipabasa ko na lang. Medyo nawawala-wala na po yung buwan. Pabasa nga po. A restatement of the main points or idea, an apt quotation, a fitting point, an earnest exhortation, a story of illustration, a visualization of how the truth will work in life, and an appeal to the imagination. So, a restatement of main points, an apt quotation. So, yan po yung mga pwede natin gamitin when we are doing our conclusion. So, yung illustration, pwedeng gamitin natin sa una, pwede din natin gamitin sa huli. Huwag naman na may illustration ka na sa una, may illustration ka pa sa huli. So, let us use it, kumbaga, yung tama lang naman na paggamit ng mga supporting na ito. So, halimbawa, di ba, kaya nga po kung minsan, bakit nilalagay sa huli yung title ng sermon? Kung mapapansin po natin, halimbawa si Kuya Jess, pag nalagay ng sermon title sa dulo,
laging it is a challenge question. Or yung statement niya is a statement as a challenge for us to act upon. Kung mapapansin niyo po, di ba? Kung minsan doon ka na-challenge. Kaya yun po yung nagiging part na ng kanyang conclusion is yung kanyang sermon title. Ano pa? How to conclude your sermon? Pwede mo rin i-conclude sa prayer of benediction, a challenge, rhetorical, promise, suggestion of ways and means, at ano yung sabi dyan, striking statement, o pwede rin na yung conclusion mo, you will do a response song. Pwede rin po yon. Halimbawa sa sermon mo, ang conviction sa iyo is magpaawit ka after the sermon, you can do it. And after the song, mag-exhort kang konti and you will end it in a prayer. Pwede po yon. Kasi may mga sermon na halimbawa, may mga kantang swak talaga doon. Di ba? Na kapag kinanta mo yon, alam mo na may inspire yung listener mo na mag-reflect base doon sa mensahe mo. Di ba? Halimbawa, doon sa tanong na have you been changed? Di ba? Have you been changed? Di ba ano naging response song natin doon yung Christ is enough, di ba? No turning back, di ba? So ibig sabihin, inline siya sa mensahe na sa bandang dulo, question natin yung tawag doon self-reflection yung naging dulo ng mensahe po natin. So meron pa tayong 12 slides pero times is up na. Sige po, bilisan ko na lang. Saan na ba tayo? Devote enough time to write the sermon manuscript. So ito rin po, part din po ito ng outlining. Ito po naman yung mga notes natin. So nakikita ko po maraming nagno-notes. Kuya Rod, Ate Nora, Pastora Gina, na marami talaga silang notes na ginagamit. At dala-dala po nila dito sa RAPSE. Basta yun po siya. Ito yung tinatawag natin na sermon manuscript. So dito na po tayo sa step 7. Sabi niyo, it's not enough to have a note, but the best practice is you should memorize and internalize it. What is better, you have or you do not have note. So kung minsan kasi kapag may mga notes tayong sinulat, nagiging masyado tayo nagiging reliant. Di ba? Na hindi na natin ini-internalize. Mas maganda po kasi na kapag nagdi-deliver tayo ng sermon, is makita sa atin na kabisado natin, na alam natin. Kasi kung minsan, kung yung sermon mo is balik ka na lang ng balik sa notes, pwedeng sabihin ng mga audience mo na, ibigay mo na lang sa amin, bigyan mo na lang kami ng kopya ng notes mo, basahin na lang namin. O kaya gagamit ka ng PowerPoint, pero yung iplinas mo dyan, babasahin mo rin. Di ba? Wala ka ng explanation kundi babasahin mo rin. When you internalize, may view ka dyan, may explanation ka. Yun po yung internalization. Hindi ka masyado magre-rely sa notes mo. Magre-rely ka lang doon kapag may nakalimutan ka in the middle of your preaching. Si Cherry yung kanya. So, ano pa? Reading, sabi dito, make a broad man. Reading, make a broad man. Speaking, a ready man. And writing, an exact man. So bakit po nagno-notes? Para maging sigurado kung ano yung i-share. So sabi dito, when you write it, it means you aim for accuracy. You want to accurately express it. So yun po yung purpose kaya po tayo gumagawa ng sermon manuscript. So advantages of writing a sermon. Una, you can see the development of the sermon. Pangalawa, you can internalize the sermon. You can improve or reinforce the sermon. You can reinforce the sermon. Panglima, you can control the length of the sermon. Pang-anim, your manuscript will jog your memory while in the pulpit. Pang-pito, you can preach the sermon without leaving out anything important. So may iba-iba po tayo nakikita na preacher. May mga preacher tayo na hindi natin nakikita yung sermon, notes nila, di po ba? Na kumbaga, kabisado na nila yung kanilang pre-preach.
And sabi nga, hindi naman natin sinasabi na hindi ka na dapat gumawa. But what we are encouraging is wag lang tayo maging over-reliant dun sa sermon manuscript natin. So kumbaga, guide natin yon. Kung mawala ka, balikan mo. Kung may idea ka, halimbawa, importante rin kasi yung notes kasi kung minsan pag naliligaw ka, yung nga sinasabi ko, babalikan at babalikan mo yung notes mo. Advantages of preaching without notes. Preaching without notes gives the preacher more freedom and expression and body movement. Totoo po ba ito? Kasi kung kabisado mo yung sermon mo, ganyan ka pag mag-preach, di ba? Lakad-lakad ka. Kapag hindi mo kabisado yung sermon mo, andito ka lang. Bakit? Kasi andito yung notes mo. Hindi ka lalayo. Bakit? Kasi pag nalayo ka na, hindi mo na alam yung susunod na sasabihin mo. Yun po yung advantages without preaching notes. So, ibig sabihin, kapag kabisado mo yung preaching mo, you can move, you can interact more with your audience. Preaching without notes enhances eye contact and audience rapport. So, halimbawa, nag-preach. Sino po yung gusto nyo nag-preach? Yung tumitingin sa inyo o yung lagi na nakatingin sa notes na ganyan? Di ba? Iba rin yung preacher na nakikita nyo na tumitingin sa inyo. Kasi lalo na, pag naghihikab ka, napatingin sa inyo yung preacher, Kuya Jo, di ba? Malulunok mo yung hikab mo, di ba? Hihikab ka na sana ganun, pero pipigilin mo, di ba? Sisigaw ka na lang ng amen kaysa mapahikab ka. Preaching without notes inspires careful preparation. So, bakit careful preparation? Kasi inaral mong mabuti. Kasi kapag may notes na tayo, kuminsan nagiging lacksidal tayo eh. Kasi, may notes naman. Hindi ko na lang uli balikan. May notes naman. Di bali makalimutan ko, may notes naman ako. Pero if you want to preach without notes, anong gagawin mo? Aaralin mong mabuti. Yan, konti na lang po. So, meron din siyang risk of preaching without note. Yan, pakibasa na nga lang po at makahinga ako ng konti. Yan. Sige po, pabasa. Preaching without notes forces the preacher to choose his words and his preaches. Preaching without notes might forget something he meant to say. Preaching without notes rests the temptation to be lazy and substitute glibness of speech for adequate preparation. So iba po pag well-prepared po tayo. Kasi sabi nga natin, makikita yung confidence habang nakatayo po tayo. So halimbawa dito, di ba, siguro makikita natin sa ibang preacher na mas marami pa siyang oras na ginugugol sa pagtingin sa notes niya kaysa sa pakikipag-eye contact sa kanyang audience. Kasi sabi ko, importante na mayroon tayong eye contact sa audience kasi nakikipag-usap tayo while delivering the sermon. So, guidelines to using notes without being noticed. So, may notes ka, pero ayaw mong maging obvious. Di ba? Patako ba kung minsan? So, sabi dito, pabasa nga po ulit. Handle your notes in such a way that your listeners do not realize you are using them. Never say anything while your eyes are looking down. Practice with your manuscript, glance down, and memorize a couple of phrases. Aim for conversational delivery. Use good body language to offset your dependence upon notes. So, sabi dito, handle your notes in such a way that your listeners do not realize you are using them. So, halimbawa, nag-preach ka, sabi nga, hindi naman yung hawak-hawak mo yung yung notes mo. So, yung iba ginagawa, di ba, nilalagay dito. Ang problema, kapag hindi mo kabisado, gusto mong kabisaduhin, yung lahat na nakasulat sa notes mo, hindi rin po pwede yon. Kasi kung yun ang aim ng notes mo, ang mangyayari, ang tagal mong nakatingin sa notes. Kailangan meron ka lang phrase doon, kapag yun ang nabasa mo, alam mo na yung kasunod. So yun po siya. Meron kang sentence para sa memory recall. Yun po siya. Kaya nga, internalizing your sermon, ibig sabihin, kapag inaral mo, isang words lang na makita mo sa notes mo, alam mo na kung ano yung kasunod. Pero kapag hindi mo inaral, kailangan mong basahin lahat. Yun po yung risk. Yan. Pabasa nga po ulit yan.
Make your notes reader-friendly. Type it in a bigger, readable font. Number 6, master your notes so you are not tied to the pulpit and maintain eye contact. Plan for the page break while you are either looking at the audience or reading from the biblical text. 7, overlearn your materials. Try reading your notes aloud. 8, make use and familiarize the new technologies. So, dito, tignan natin. Reader-friendly. Gumawa ka nga ng notes, ang liliit naman ng fonts. Di ba? There's some joke dati, di ba? Hindi naman joke, Ate Jen, sorry. Di ba, nung kasal ni Ate Jen, gumawa siya ng tag doon? Baus. Pero di niya mabasa kasi wala pala yung salamin niya. Di ba, yung tipong ganon na gumawa ka nga ng notes mo, i-print mo, ang liliit naman ng letra. Kaya nung mangyayari, sa halip na maitatago mo, kukunin mo at babasahin mo, magmumukha po tayo na hindi prepared. So halimbawa naman dito, ito po yung overlearn your material. Ito po may mga pastor na gumagawa nito na bago sila mag-preach, prina-practice nila in front of the mirror. Na sabi nila, tinitignan nila kung paano i-deliver para malaman nila kung gaano katagal. So ito naman, make use and familiarize the new technologies. Ito po yung paggamit ng slides. Whether it is Canva o PowerPoint. Sa PowerPoint din kasi, pwede nyo rin pong ilagay yung notes nyo na dito. Pwede po. So, ibig sabihin, halimbawa ako, may mga notes ako, pero hindi nyo nakikita na binabasa ko kasi andito na po siya. Nakikita ko na dito. At unang-una, sabi nga isa pa, hindi ako masyado nagre-realize sa notes kasi tinignan ko na kung paano i-deliver ito nang hindi masyadong nagiging reliant sa notes. Kasi kung makuha mo yung context ng mensahe, madali na, hindi naman sabing madali, mas magiging madali po yung pag-execute po natin. So PowerPoint. So isa yung PowerPoint, malaki po epekto. Isa rin po siguro na dapat ituro sa mga nag-pre-preach is how to use the PowerPoint. Kasi kung minsan, di ba, akala natin ang laki na ng font. Nung i-share natin ang liit, kaya yung mga nakikinig, hirap na hirap magbasa. Tandaan po natin na ang purpose natin ay hindi para konti lang ang slides, kundi para mabasa yung mensahe doon sa slides. Eh kasi, ang dami ko ng slides eh. Di ba? Kung minsan kaya pinapalit yung font. It defeats the purpose. Sige ba ito yan? Yan. So ito po tayo. Na-complete na po natin. Then, we finish lesson number 9.